Magandang umaga po mga kapatid. Nawa ay mapagpalang muli kayo ng ating Panginoon sa pakikinig natin ng mensahe ng Diyos sa araw na ito. Ito pong paggising ko po ngayon, madaling araw ay may inilagay ang Diyos sa puso ko na isang mensahe patungkol sa pagpapasalamat sa mga bagay na ginawa niyang milagro sa buhay ko. Ano po, pinaalala niya yung mga milagro, yung mga kahangahangang gawa ng Diyos na kadalasan ay hindi na natin napapansin yung mga milagrong ito na nagaganap sa ating buhay. Ano po, sabi ko nga po, kadalasan hindi na natin na nakikita o napapansin yung mga gawa ng Diyos na ito na dapat ay kinahangaan natin at kinamamanghaan. No? Dito sa Biblia ay meron lang po ako isang kinuha na kung saan ay masasabi natin ito'y isang kamangha-mangha at ito po ay isang gawa hindi ng tao kundi ng Diyos, ano po. At makikita natin dito yung kamay ng isang makapangyarihan Diyos na gumawa, 'no, gumawa sa isang mag-asawa, ano po, sa mag-asawa po. Sino po yung tinutukoy ko po dito? Si Abraham at si Sarah. Hayaan niyong bigay ko muna. Si Sarah po ay 90 years old na po no'n, 'no, 90 years old na. Pero baog po siya, wala po siyang anak. Hindi po siya magkaroon ng anak kahit isa. Pero siyempre, kagustuhan ng isang nanay na magkaroon siya ng anak. Kaya lang sa edad niyang 'yon ay hindi na siya magkakaroon ng anak dahil nga siya ay 90 anyos na po. Matanda na rin ang kanyang asawang si Isaac. Pero may pangako ang Diyos kay Abraham na siya ay magiging ama ng napakaraming bansa. 'Yon ang sabi. Siya ay magiging ama ng napakaraming bansa. Um, 'Yun ay pangako ng Diyos kay Abraham. Magiging sindami daw ng buhangin sa dagat ang kanyang mga magiging anak at magiging sindami ng bituin sa langit ang kanyang mga anak. Ngunit paano magkakaroon ng anak ang isang matanda na babae, 'no, 90 anyos si Sarah noon at si si Abraham noon ay matanda na rin. Pero tingnan niyo, ang Panginoon kapag sinabi niya, 'no, kapag 'yon ay pinangako niya, gagawin niya, 'no, gagawin ng ating Panginoon. Tingnan ninyo po ang sabi dito po sa Genesis 21, ang sabi, ito po yung kasaysayan ng kapanganakan ni Isaac. Nilingap ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. No? So, tingnan nyo, sabi, tinupad ni Yahweh ang kanyang pangako. Ayon sa sinabi ng Diyos, si Sarah ay nagdadantao at nanganak ng lalaki. Bagamat matanda na noon si Abraham, Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak ayon sa utos ng Diyos. Tinuli ni Abraham ang bata 8 araw pagkasilang nito. Si Abraham ay 100 taon nang ipinanganak si Isaac. Sinabi ni Sarah, nakatatawa ang ginawang ito sa akin ng Diyos. At sino mang makarinig nito'y pihong matatawarin. O tingnan nyo, ano ang reaksyon ni Sarah? Nakatatawa. Bakit? Matanda na. Pareho silang matanda na. Si Sarah matanda na, baog, no? Pero si Abraham ganun din, matanda na. Pero tingnan nyo, sabi, si Abraham ay 100 taon na nang ipinanganak si Isaac. Sinabi ni Sarah, nakatatawa ang ginawang ito sa akin ng Diyos. At sino mang makarinig nito'y pihong matatawa rin. At sinabi pa niya, sa edad na iyon ni Abraham, sinong maapagsasabi sa kanyang ako'y mag-aalaga pa ng bata? Gayunman nanganak pa rin kami kahit siya'y matanda na. Makita niyo, sabi dito sa binasa natin. Binasa natin, dito pinakikita, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Kahit na tila parang hindi ka na magkakaanak, pero kapag ipinangako ng Diyos sa iyo ang isang bagay, gagawin niya ng Diyos.
'no? Gagawin niyang Diyos 'yan kahit tila parang napakatagal mong iniintay at tila parang imposible, pero gagawin niya ng Diyos. Nang ipinangako ito ng Diyos kay Abraham, si Abraham po ay isang, lalaking matanda na nun, 'no? Pero pinanghawakan ni Abraham yung pangako na yun ng Diyos sa kanya na siya'y magiging ama ng napakaraming bansa, yun ang sabi, 'no? At ganu pinanghawakan niya yon at umasa siya na gagawin yun ng Diyos. Bakit? Alam ni Abraham hindi sinungaling ang Diyos. Hindi sinungaling ang Diyos at walang imposible sa ating Panginoon. Alam ni Abraham yon. Kapag sinabi ng Panginoon, pag sinabi niya at pinangako niya, gagawin niya yon. Gagawin niya yon. Si Sarah, ang naging reaction niya, ang sabi, nakatatawa. Nakatatawa. Alam niyo yung parang siya man din sa sarili niya ay hindi makapaniwala dun sa naganap sa kanyang buhay, 'no? Magpapakita po ito na ang Diyos ay punong-puno ng mga sorpresa sa bawat tao, na tila ang Diyos hindi tila, ang Diyos ay kumikilos dun sa mga bagay na imposible sa tao, pero posible sa Diyos. Imposible na sa tao, kahit kayo ninyo ipagtanong, manganganak ba ang isang matandang babae 90 anyos, 'no, 90 anyos, hindi na yan manganganak. Ang ipinanganak nga si Abraham 100 taon na daw nang ipinanganak si Isaac 100 taon na daw si Isaac. Si Abraham, 'no? Makikita niyo po do'n na, ah, 'yun ay imposible. Pero sa Diyos walang imposible. Do'n ipinakikita sa atin na na ang Diyos ay kumikilos do'n sa mga bagay na kamangha-mangha, mamamangha ang tao. Kaya sabi ni Sarah, nakatatawa itong ginawa ng Diyos sa akin, sa amin, 'no? At sino mang makabalita nito ay pihong matatawa rin, pihong matatawa rin. Matatawa dahil, parang gano'n, isang 90 anyos o kung sa panahon natin ito naganap, po, sigurado viral 'yan sa internet. Sigurado 'yan, viral 'yan at malalagay, 90 years old na babae, 'no, nanganak, nanganak pa, 'no? Sa nakitang 90 years old na babae nanganak na. Sa ilan sa mga makakapakinig nito at hindi naniniwala sa Biblia, sabihin na ito po ay isang kwento, isang katang-isip ng mga manunulat upang makuha ang atensyon, pero hindi. Sa mga taong naniniwala sa ating Panginoon, sa taong naniniwala sa kilos at galaw ng ating Panginoon, sa kanyang makapangyarihang gawa, sa mga milagro ng Diyos na ginagawa sa buhay ng tao, maniniwala sa kwentong ito ng Biblia. Ulitin ko, hindi pala ito isang kwento, kundi paglalahad ng tunay na pangyayari sa buhay ni Abraham at ni Sarah. Amen. Ang Diyos nakamamangha. Mga kapatid, umpisahan natin mamangha sa Diyos. Umpisahan natin ma-amaze sa kanyang mga gawa. Tingnan natin yung mga bagay na ginawa ng Diyos na tila hindi na natin napapansin yung milagrong ginawa ng Diyos sa buhay natin. At hindi na natin bibigyan ng pasasalamat ang Panginoon dahil parang lipas na, hindi na natin kaya balikan yung mga ginawang milagro ng Panginoon, hindi na natin kayang ipasalamat, parang ay, maliit na bagay lang naman ito, no? Maliit na bagay lang naman ito. Pero yun yung dapat natin ipasalamat sa Panginoon. No, yung maliliit na bagay na milagro na ginawa ng Diyos sa buhay natin, ipasalamat natin, no? Nagkaroon ka ng sakit, nagkaroon ka ng trangkaso, pinagaling ka ng Panginoon, inubo ka sa panahon ngayon, pag inubo ka, ninenervyos ka na, no? Pag kasipong ka, lahat concern sa iyo. No? Noon kapag ka inuubo, nilalagnat ang isang tao, hindi concern ng mga tao. Pero ngayon kapag nilalagnat ang isang tao, inuubo, maraming concern, nag-aalala, nag-aalala po. Pero pinagaling ka ng Panginoon. Ipasalamat mo yan sa Panginoon. Pasalamat mo sa Panginoon. Ano po?
maraming bagay tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Nang basahin ko ang istoryang ito, 'no, ni Abraham at ni Sarah, ah, naalala ko ang kaganapan, dun sa aking anak na si Juan. Hayaan niyo ipatotoo ko muli. Naipatotoo ko na po ito dun sa Caloocan Bethel nung ako po'y minsan naging, naatasan ng Pastor Jun noon na magsalita sa Caloocan Bethel dahil siya po ay aalis po noong panahon na yun. Sabi niya, "Romel, magsalita ka." At ibinahagi ko na po itong kwentong ito. Sa mga taga Caloocan Bethel, ito po ay hindi na po iba sa kanila. Narinig na po nila ito. Pero sa mga hindi pa nakarinig ay hayaan niyong maikwento ko ito. Ito'y kaganapan doon sa aking anak na si Juan. Meron po akong anak na, yung aking pong anak na panganay, bata pa po noon yan, ay siya po ay epileptic na. No? Epileptic na. At nangingisay po yan. No? Nangingisay. Maraming gamot na iniinom yan. Napakaraming gamot. Napakaraming gamot. Dumating yung pagkakataon na siya po ay nagdalaga na, lumaki. Siyempre, kagustuhan ng isang babae na magkaroon ng asawa. At hindi naman siya binigo ng Panginoon. Binigyan siya ng isang asawa. Yun nga sa katauhan ni Michael. No? Sa katauhan ni Michael. Binigay siya ng Panginoon kay Juan. At nung sila'y nagpakasal, siyempre, ang isip ng mag-asawang ito ay magkaroon ng baby. Magkaroon ng baby. Pero, no, siyempre, umaasa rin ako. Gusto ko magkaroon ng apo. Tapos, pumunta si Juan dun sa kanyang OB at sabi nung kanyang doktor, ganito, "Nak, hindi ka pwedeng magkaanak." Sabi niya. Sabi ni Juan, "Bakit po?" "Kasi marami kang iniinom na gamot. Epileptic ka pa. Hindi mabubuo yung bata." Sabi, "Marami kang iniinom na gamot." Totoo po yun. Hindi mabubuo ang bata kasi marami siyang iniinom na gamot. At yung iniinom na gamot na yun ay hindi po yun basta parang gamot lamang sa sipon o sa lagnat. No? Hindi. Ito po ay talagang napakalalakas na gamot sapagkat ito po ay kumukontrol dun sa kanyang epilepsy. No? Anticonvulsant po yun. Dumating yung panahon na sabi nung anak ko, manganganak ako, magkakaroon ako ng baby, sabi ni Lord. Yun sabi niya. Sabi ko, ako man din, kinondisyon ko siya. Sabi ko, mag-ampun ka na lang. Kung yun ang sabi ng doktor sa iyo, mag-ampun ka na lang. Sabi ni Lord, magkakaanak ako. At hindi nagtagal, nagbuntis. No, nagbuntis. Ano diyan, Pastor Romel? Ano ang kakaiba diyan? Nagbuntis. At doon sa kauna-unahan na buwan ng kanyang pagbubuntis, inatake ng napakatinding epilepsy si Juan. Buwan ang inabot niya sa ospital. Halos 1 buwan siya doon. At napakaraming gamot na isinaksak sa kanya doon. Nandun na yung baby. Sa tiyan ni Juan. Kaya nung nandun po siya sa ospital noon, siyempre ang concern na ng doktor ay yung mailigtas yung nanay. Kasi first semestral pa lang naman ng kanyang pagbubuntis at kailangan mamili. No? Parang ganun. Kailangan mamili sino i-save. Siyempre, hindi mo lang pwede sabihin yung parang ganun. Piliin mo ba yung baby? Hindi pa nga buo, halos. Po. O si Juan. Siyempre, sabi ng doktor, si Juan, i-save natin si Juan. Magkakaanak pa sila. Sabi ng doktor, magkakaanak pa sila. So, kailangan kasi yun. Kasi nga, iniisip na bawat isa ay matutunaw ang baby. Matutunaw doon sa mga iniinom niyang gamot ngayon at sinaksak sa kanyang mga gamot na yun na napakalalakas.
At yun na ngayon, dumating yung pagkakataon na, ah, ano ba 'to, in-ultrasound, 'no. Nandun siya nun sa ospital, in-ultrasound siya, maliit pa nun. Siguro mga 2 buwan pa lang, oo, 2 buwan pa lang ang sanggol, yung apo ko dun sa tiyan ng kanyang nanay. Nung in-ultrasound, sumama ako. Sabi ko para makita ko man lang yung apo ko. Kasi nga ako mismo hindi makapaniwala na yung apo ko ay mabubuhay, yung apo ko ay mabubuo. Ah, kasi nga sa dami ng gamot na iniinom at sinaksak, 'no, kasi nga, hindi tumitigil ang pangingisay, hindi tumitigil ang panginginig at pangingisay. So, kailangan niya ng mga gamot maibalik sa kanya yung mga gamot na yun. So, binigay yun. Tama naman yun ang ginawa ng doktor na yun. Talaga binigay yung mga gamot para sa kanyang pangingisay. Kasi puwedeng mawala yung anak ko, 'no, dahil mawawalan siya ng oxygen marahil sa isip, sa utak, 'no, mamamatay siya. Pero yun, binigay yung mga gamot na yun. Ta's nung tinignan ko yung ultrasound, nakita ko yung baby sa tiyan ng anak ko. Tumataas pa yung paa, taas pa yung paa. Sabi ko dun sa anak ko, "Nak, tingnan mo yung baby mo. Ayan na, tingnan mo na siya, pagmasdan mo siya." Tapos sabi ko sa kanya, "Nak," sabi ko, "mawawala si baby, kinondisyon ko siya, "Nak, mawawala si baby, kasi maraming sinaksak na gamot sa iyo. Mawawala si baby." Sabi niya, "Pa, hindi. Sabi ni Lord, lalabas siya, lalabas siya. Sabi ni Lord, lalabas siya." So, okay, sabi ko, "Thank you Lord, tuloy, tuloy." Tapos nilagay ko na rin sa isip ko, ano man ang magiging itsura ng apo ko, kasi sa dami ng ano, unang mga ilang buwan pa lang ng pagbubuntis dun nabubuo yung itsura ng bata, 'no, dun nabubuo yung itsura ng bata. Puwedeng ini kulang parte ng katawan, yun. Kinondisyon ko na isip ko, sinabi ko, ano man ang, itsura ng aking apo, lumabas man itong kulang ang kamay, kulang ang ganito, ay tatanggapin ko, apo ko yun, sabi ko, apo ko yun. So, pinag-pray hanggang sa lumaki ang bata sa tiyan, lumaki yung bata sa tiyan. Tapos yung anak ko pa hindi nag-iinom ng vitamins, 'no, hindi umiinom ng tubig, dehydrated, 'no, dehydrated siya, tuyong-tuyo lagi itong labi niya na ito. Sabi ko, "Lord, ikaw na lang makapagbibigay ng proteksyon sa bata." Alam niyo dumating yung pagkakataon na pinanganak yung aking apo na yun. At nung pagkapanganak nung apo na yun, alam niyo po dun ko rin siya dinala kung saan siya naospital, 'no, dun ko rin po siya dinala. Tapos yung nung pinanganak yung kilala na kasi siya dun, sa ospital, 'no, kilala siya dun kasi kapagka sinusumpong siya ng kanyang sakit ay nagsisigaw yan, nagwawala yan, 'no, nagsisigaw at nagwawala. Maging kami sinisigawan niya. Kaya sabi ko nga kilala na siya dun, kilala siya ng mga doktor dun. So, dun ko siya dinala. Alam niyo po mga kapatid, ito po nangyari. Pagkapanganak ng bata, siyempre kami ng asawa ko, lola siya, lolo ko. Nando'n kami sa labas, hinihintay namin. Alam niyo ba nung lumabas yung doktora, nakangiti, nakangiti. Alam niyo yung bungad sa'min, ang sabi, "Buo po." Buo po. Sabi ko, "Praise the Lord, buo po." Sabi niya. Kasi nga inaasahan na yun, na may kulang, may depekto, inaasahan na yun. Parang gano'n kasi sa dami ng isinaksak na mga gamot, inaasahan na yun. Pero sabi ng doktora, namangha rin siya, sabi niya, nakangiti siya sa amin, buo po. Tapos alam niyo po ba, nagpa-picture sila dun sa baby na uso nga yung mga selfie, nagpa-picture sila sa baby, 'no, kasama nila, pagpapakita, "Oh, ito miracle 'to, miracle." Declaration ng mga doktor, ito'y isang milagrong gawa ng Diyos.
ang bibing ito puwedeng matunaw pero binuo ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, nakatutuwa ang gawa ng Diyos. Totoo po 'yun, totoo po 'yun. Salute po para sa mga doktor, saludo po para sa mga doktor na ginagawa ang lahat para magsalba ng buhay ng tao. Pero kita niyo 'yun, makikita natin ang mga doktor na mangha dahil sa gawa ng Diyos. Totoo po ang salita ng Panginoon. Sabi kay Sarah, sa kalagayan ni Sarah, hindi na siya magkakaanak. Pero sa edad niyang 'yon, nagkaroon siya ng anak. Sa anak ko, pinakita rin ng Panginoon, sabi sa kalagayan niya, hindi siya magkakaanak. Pero walang imposible sa Diyos. Kapag ginusto ng Panginoon, inibig ng Diyos na bigyan ka at ipakita niya ang milagro sa iyo, gagawin ng Diyos. Kapatid, alam niyo po ba yung nung lumabas, sabi ko nga, nung lumabas yung apo ko, sabi ng doktora, buo po, buo. At nung pinakita sa amin yung sabi ng asawa ko, pwede po ba picture lang, kasi bawal pumasok, picture lang. Tapos pinicturean, kinuha yung cellphone ng asawa ko, pinicturean. Nung makita namin yung picture ng aming apo, oo nga, sabi namin, buo nga, buo. Kumpleto ang kamay, kumpleto ang paa, kumpleto ang daliri, buo. At habang siya'y lumalaki, nakita niyo yung apo kong lagi kong kasama, na laging kumakanta, na bibong-bibo, no? Pinakita yung katalinuhan. Talinong bata, kung mangusap sa amin, kala mo matanda na magsalita, no? Doon pinakikita ng Diyos na walang imposible sa Diyos. Kaya ng Diyos ang lahat ng bagay. Kapatid, di ba dapat ipagpasalamat sa Diyos hindi lamang yung mga malalaking milagrong ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay? Di po ba't dapat maging yung mga maliliit na milagrong ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay, dapat nating ipinapasalamat sa Diyos? Alam niyo po, kapag nase-sermonan ko yung anak ko, na yun nga, si Joanne, tsaka yung kanyang asawa, dahil minsan yung napapabayaan yung kanilang anak, ang lagi kong ibinabalik sa kanila, di ba't milagro at bigay yan ng Diyos sa inyo? Kaya't dapat nyong ingatan dahil siya ay isang miracle baby. Mga kapatid, yung aking pong apo na yon ay miracle baby. Bigay yun ng Diyos, kaloob ng Diyos. Kaloob ng Diyos. Mamamangha ka sa Panginoon. Kapatid, mamamangha ka sa Panginoon. Sa mga nagdududa, pwede kayo magduda. Pero mas mainam ng manampalataya kaysa magduda. Di ba? Mas mainam ng umasa sa Diyos kaysa pagduda ng Diyos. Bakit? Walang imposible sa Diyos. Kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Bakit? Siya ang author ng lahat. Siya ang manlilikha. Meron bang hihigit sa manlilikha? Meron bang hihigit doon sa gumawa? No? Isa tayo sa ginawa ng Diyos. Alam ng Diyos ang bawat parte ng ating katawan. Bilangan ng Diyos. Sabi ng Biblia, bilang ng Diyos ang inyong mga buhok. Pag may nalaglag daw dyan, bilang niya. Alam ng Panginoon ang detalye ng ating katawan, ang ibig sabihin nun. Alam ng Diyos ang detalye ng ating katawan. Ang kapatid, kasi nga, siya ang manlilikha. So ngayon, umpisa nating mamangha sa Diyos. Umpisa nating bilangin ang bawat milagrong ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Makikita nyo, magiging tao tayong laging nagpapasalamat, no, sa ating Panginoon. Yan mga kapatid, magiging tao tayo na laging nagpapasalamat kapag lagi nating binabalikan at ginugunita ang mga milagrong ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kapatid, anong milagro mo? I-comment mo. Anong ginawa ng Diyos sa buhay mo? I-comment mo, kapatid. Bigay mo. Ipatotoo mo. Nawa, mabilang ninyo kung ano ang milagrong ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa inyo sa araw na ito. Pagising nyo pa lang, yan ay milagrong bigay, gawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen, mga kapatid. Tayo po'y manalangin.
Dakilang Diyos, ipakita mo sa amin ang mga bagay at milagrong ginawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pasasalamat. Sa pangalan mo, Jesus, tong aming panalangin. Amen. Amen. God bless po, mga kapatid. Bye-bye.